Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. The book of Mark chapter 8 verses 34 hanggang 36. Pinalapit ni Jesus sa mga tao at ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, ang sino mang nagnanais, sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang sino mang nagnanais na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa magandang balita ay magkakamit nito. Sapagkat ano ba ang papala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. The cross, the cause, and the crown. So today, pag-aralan natin paano magkakaroon ng kahulugan ang ating buhay. So yesterday, napag-aralan natin kung paano nasasayang ang buhay ng isang tao dahil sa kawalan niya ng unawa sa karunungan ng Diyos and at the same time dahil sa kasalanan. Ngayon po, pag-usapan natin ang sinasabi ng Panginoong Hesus na bagamat napakalalim pero napakahalaga ng gustong ipahiwatig dito ng ating Panginoon. So unang-una po dapat mahalaga na ang ating buhay ay mayroon pong pinag-aalayan. Kaya para sa akin po, para magkaroon ng kahulugan ng inyong buhay, aim for a surrendered life. Kasi po ang buhay natin nagsisimula sa Diyos at natatapos din sa Diyos. Ano po? Ang pinanggalingan ng ating tunay na buhay ay ang ating Panginoong Hesus. Yan po sinasabi ng John chapter 1 verse 4 at Colossians chapter 1 verses 16 hanggang 17. Kaya lang po dahil sa kasalanan, nasasayang po yung ating pong buhay. Ano po? Kaya kailangan maipanumbalik po tayo sa Diyos. Yung pong sinasabi ng Panginoon sa John chapter 3 verses 3, 5, and 7. You must be born again. Kasi napakahalaga po na itong buhay na ibinigay sa atin ng Diyos ay isurrender din natin sa Kanya. O hindi natin masusumpungan ang paghahari ng Diyos. Tandaan niyo po, nung tayo po ay na-born again, kinilala natin si Jesus bilang ating Lord. So pag sinabing Lord, Panginoon, dapat po nakasurrender ng lubos yung ating buhay sa Kanya. So ito po yung gustong tukuyin ng Panginoong Hesus dito sa mga verses na tinatalakay natin. Ano po? Na maliban ng isang tao, surrendered ang kanyang buhay sa Panginoon Hesus. Walang kahulugan ang buhay. Kaya napakahalaga po na ang isang tao po ay ma-born again kasi everything is meaningless. Yun po ang konklusyon ni Solomon. Ano po? Sa Ecclesiastes chapter 12 verse 9. Kung hindi niya makikilala ang Diyos. Sabi sa verse 13 ng Ecclesiastes 12. Kaya habang bata pa ang isang tao, dapat masumpungan niya na ang Diyos at ialay niya ang kanyang buhay sa Diyos. Yung pong gusto iparating sa atin ng Ecclesiastes chapter 12 verse 1. Kaya malaking tanong kapatid, ang buhay mo ba talaga nakasurrender kay Lord? Yan. Pangalawa, aim for a significant life. Yung buhay na may pinaglalaban. Yung buhay na may cause. Ano po? Kaya alam niyo po sa buhay na ito, nasasayang po yung ating energy, skills, talents, and resources kung hindi natin iaalay yan sa Diyos, sa Panginoong Hesus at sa mabuti balita. So yun na naman ang tinutukoy dito sa Mark chapter 8 verses 34 hanggang 36. Ano po? Kaya pansinin niyo, maging ang Panginoong Hesus, lagi niyang ginagamit yung kayamanan na kalaban ng tunay na kahulugan ng buhay. Kaya sa Biblia, may mga kwento doon sa Luke chapter 12 na lalaking nagpayaman lang ng nagpayaman pero na-miss niya yung kahulugan ng buhay. Ano po? Kaya nung namatay siya, sayang yung kanyang mga tinipon. Doon sa Luke chapter 16, mapapansin nyo, merong mayamang lalaki na napunta sa impyerno. Ano po? At doon sa Luke chapter 18, may mayamang lalaki na lumapit sa Panginoong Hesus. Ano po? Yung nasabi niya, napakahirap para sa isang mayaman na makapasok sa paghahari
ng Diyos. Po. Kaya alam nyo, hindi galit ang ating Panginoong Jesus sa kayamanan. Ang gusto lang i-point out ng ating Panginoong Jesus ay yung sinasabi sa Luke chapter 12 verse 15. Life does not consist in the abundance of your possessions. So ibig sabihin, sa buhay na ito, huwag natin gugugulin ang buong buhay natin para lamang sa kayamanan, para lamang sa pera, para lang sa ating mga earthly ambitions. Sayang. Ano po? So ako po, hindi ako against na tayo po'y magsikap sa buhay, magtrabaho, magpundar. Pero wag na wag niyo pong gugugulin lang ang inyong buhay para sa mga bagay na yan. Dapat po meron kayong tunay na pinaglalaban. At binabanggit po ng Panginoon Jesus dito sa Mark chapter 8 verses 35 to 36, dapat po ialay natin ang ating buhay para sa Kanya at sa mabuting balita. Ganun po si Saint Paul Nabubuhay siya para sa mabuting balita. Yun po sinasabi ng 1 Corinthians chapter 9 verse 23. I do everything for the sake of the gospel. So panghuli, nagkakaroon ng kahulugan ng buhay kung tayo po ay naghahangad ng isang buhay na stronger, matibay, matatag. Ano po? Kasi alam niyo po, sa buhay na ito, marami tayong challenges na pagdadaanan, pero dapat na pagtatagumpayan natin yan. Kaya ang una pong itinuro ko sa inyo, yung cross, dapat meron tayong pinag-aalayan. Pangalawa, dapat merong cause. Ibig sabihin, dapat po meron tayong pinaglalaban. Panghuli po, yung crown. Dapat po merong patutunguhan yung ating pong paglakad sa Panginoon. Kasi alam niyo po, sabi nga the crown is for the victor. Sa buhay na ito, mapapansin niyo, ginamit yung salitang crown ng Bible para i-encourage tayo. Sa 1 Corinthians chapter 9 verse 25, 2 Timothy chapter 2 verse 5, James chapter 1 verse 12. Kasi dapat po magkaroon tayo ng pananaw sa buhay na dapat tayo po'y magtagumpay, maging matatag. Kaya pagka ganito po yung pananaw natin sa buhay, magbabago po yung pagtanaw natin sa ating misyon sa buhay, sa mga pagsubok na ating pinagdadaanan. Tatawagin nating opportunity ang bawat challenges na darating sa atin at hindi tayo mag-give up. Kasi alam natin, meron dapat tayong patunguhan. Dapat magpatuloy tayo hanggang sa huli para tanggapin natin yung crown na inilaan ng Diyos para sa atin. So again, ito si Pastor Jojo, nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.